build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Sa wikang Tagalog, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo nito. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Sa wikang Tagalog, walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibang maaga at magpahingan tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan, sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang mga minamahal. Sabi sa wikang Tagalog, mga kapatid, maliban ang Diyos ang magtatag ng tahanan. Bakit maraming tahanang sira? Diba? Bakit maraming relasyon ang sira, wasak? Anong dahilan, pastor? Walang Diyos sa gitna. May pera, oo. Maaring maraming kukonte, pero nakakalungkot, mga kapatid, walang Diyos. Yun ang pinakakulang ng tao eh. Kasi mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kapag meron kang Kristo sa buhay mo, mga kapatid, meron ka na ng lahat ng bagay eh. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, contentment, sa Diyos lang makakamtan. Kahit nakapag-aral ka pa, I tell you. Kahit lahat na ng kurso na tapos mo. Pero kapag walang ang Diyos sa buhay mo, siya ang kulang sa puso at buhay mo. Kaya mga kapatid, kailangan ng Diyos, kailangan ng tao ang Diyos. Kahit nga ang bansa, mga kapatid, kapag ang namumuno, ang mga mamayan ay walang Diyos sa kanilang buhay, I tell you, mga kapatid, sabog ang bansa at hindi po ito titibay. So sa umagang ito, mga kapatid, yan po yung ating pag-uusapan. Tayo, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon sa napakalaking pagkatawag. Yan po walang iba kundi tayo tinawag ng Panginoon sa kanyang mga salita. Okay. Sa Mark 16:15, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin itong sabay-sabay ang Ingles at Tagalog. Handa na po ba kayo? Okay, basahin natin. Mark chapter 16 verse 15. Ready? Read. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sa wikang Tagalog, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So tayo po'y manalangin. Aming Ama, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Panginoon, mangusap kayo sa amin, patungkol po sa iyong mga banal na kalooban. At dalangin ko, Panginoon, ipakita mo sa amin, O Diyos, ang mga dapat makita namin sa liwanag ng iyong mga salita. At kami po tumugong positibo, magpasakop at sumunod sa iyong mga banal na kalooban. Lalo pa patungkol po sa talakayin sa umagang ito, sa iyong kalooban, O Diyos. Banal na Espiritu, kami pangunahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Be seated. Mga kapatid, tayo po bilang mga Kristyano, tayo po bilang mga Kristyano at bilang simbahan, tayo po inatasan ng Diyos nung tinatawag nating The Great Commission. Ito po iniwan sa atin ng Panginoon nung nauna, no, sa Jerusalem. Bago po siya umakyat sa langit, kausap niya rito yung simbahan niya na tinatag ng ating Panginoon. Hindi po si Pedro nagtatag ng simbahan. Ang founder ng church, walang iba kundi si Kristo. Iniwan niya lang kay Pedro, simbahan na may mga miyembro na. At yung una nga ditong miyembro, yung 12 mga lalaki, yung mga disipulo na naging apostol. At ito'y nadagdagan, naging 120, nadagdagan ng tawag dito, 3,000, nadagdagan ng multitude, at napakarami pang iba. Bagaman sila'y wala na ngayon, mga kapatid, pero praise the Lord sapagkat nananatili ang kanyang simbahan. Amen? At isa po tayo doon. At isa po sa inutos ng ating Panginoon sa atin, walang iba kundi sinabi niya rito sa kanyang mga salita. Mark 16:15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Pag sinabi natin, mga kapatid, ebanghelyo, ito po yung salita ng Diyos. Amen? Patungkol sa buhay ni Kristo, kamatayan niya, pagkabuhay niyang muli, mga kapatid, para sa ikaliligtas ng mga taong wala pa sa Panginoon.
Hindi porket pulubi ka, hindi mo kailangan si Kristo. Amen? Hindi porket mayaman ka, middle class ka, hindi mo kailangan ng Diyos. Hindi porket milyonaryo ka, bilyonaryo ka, nakapag-aaral ka, hindi mo kailangan ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng tao kailangan ng Ebanghelyo. Amen? Lahat ng tao kailangan ng Diyos. Lahat ng tao kailangan ng Kanyang salita. Kaya mga kapatid, tayo po bilang simbahan, inatasan tayo ng Panginoon sa paghayo. Kaya nga mamaya, di ba, may training tayo ng soul winning, mga kapatid. Kasi gusto ko po bilang pastor, lahat tayo matuto. Lahat po tayo matuto kung paano ibabahagi ang salita ng Diyos sa maraming tao. Bakit? Sapagkat doon tayo tinawag ng Panginoon bilang simbahan. Ang paghayo, amen? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa maraming tao. Mga kapatid, kung marahil, no, kung siguro wala si Kristo, hindi natin alam ang Ebanghelyo. Kung hindi niya ito iniwan at wala yung 12 disipulo ng ating Panginoon, naging apostoles, mga kapatid, hindi po tayo mararating ng salita ng Diyos. At yung mga naunang Kristyano sa atin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay kumalat, mga kapatid, abay marahil hindi natin nakilala si Kristo. Alam niyo ba, may mga bansa pa rin hanggang ngayon, mas kilalang Coca-Cola kaysa sa pangalang Jesus. Isipin mo, mas kilala si Santa Claus ay hindi naman totoo. Samantalang si Kristo, hindi nila alam ang pangalang Jesus. Nakakalungkot, mga kapatid. Kaya sinong gagamitin ng Panginoon at sinong kanyang inutusan na paghayo, humayo, abutin ang mga taong wala pa kay Kristo? Walang iba kundi tayo. Nakita nyo kanina dyan sa kanta, di ba? People need the Lord. May mga taong, grabe, walang direksyon ng buhay. May mga taong nakangiti pero deep inside sa likod ng kanilang mga nakangiting ngipin, mga kapatid, nakangiting labi, punong-puno sila ng sigalot, amen? Pasakit, problema, galit sa mundo, walang direksyon, mga kapatid. Sino magpupuno ng pinakakailangan nila? Walang iba kundi ang Diyos lamang. At sinong gagamitin? Walang iba kundi tayo. Amen? Kaya nga sabi ito, kayo humayo. Sabi diyan, sa buong sanlibutan. Abay, magsimula tayo sa ating tahanan. Pakaisipin natin at liripin mo sa iyong sarili, yung bang mga mahal mo sa buhay, ligtas na? Yung bang mga mahal mo sa buhay, mga kapatid, nakakilala na kaya lahat sila kay Kristo? Yung mga kamag-anak mo sa malalayo, mga kapatid, sila kay tumanggap na kay Kristo bilang kanilang Panginoong tagapagligtas. Yung mga kaibigan mo, kaklase mo, sila kay nakakilala na rin kay Kristo. Isipin mo, maghapon kayo sa klase, yung kapitbahay mo, lagi mo nakakausap, mga kapatid, pero when was the last time you shared to them the gospel? When was the last time you tell them the story about Jesus Christ? How He saves? When was it? Mga kapatid, sabi niyo, tayo po'y humayo. Una sa ating lugar, kung saan ka malapit. Sa susunod, hanggang sa abroad. Hindi man tayo makarating sa abroad, pero mga kapatid, may social media. Amen? Pwede mong gamitin. Kung may kamag-anak ka sa ibang bansa at iba pang mga tao. Mag-video ka yan, mangaral ka, ikwento mong buhay mo, paano ka binago ni Kristo. Ipadala mo sa public, sa Facebook, para maraming tao makarinig. At pasalamat tayo, mga kapatid, may mga Pilipinong missionary, ayun nasa kabila, sa likod, mga picture. Mga Pilipino yan, binata, may mga pamilya, na pumunta sa ibang bansa para ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Pasalamat sapagkat, mga kapatid, parte po sila ng pagtupad sa ating Panginoon at tayo. Pero mga kapatid, sa ating lugar, makinig, dito po sa lugar ni ito, tayo po ay inatasan ng Diyos na humayo. Kahapon nakakatuwa. Bagaman iilan lang po kami nagbisita, iilan lang pong humayo at nag-follow up. Praise the Lord, amen? Ang dami pa rin tao, kailangan si Kristo. Nakakatuwa nga, may mga lugar, parang dagat may mga lugar na walang isda. Amen? May mga lugar naman, nakakaunti ang isda. Meron namang mga lugar, mga kapatid, na hinihintay ka ng mga isda. Napakarami nila. Mga kapatid, praise the Lord, kahapon siguro more than 10 yung aming
bahagi na ng salita ng Diyos at mga tumanggap kay Kristo. But how we pray, makasama natin ang lahat. Amen? Ako'y naniniwala, mga kapatid, kapag marami tayo, mas marami tayong maaabot para kay Kristo. Etong mga batang to, mga taga-Bliss to, panalangin nyo sila Ate Ray, makarating sila. Salamat at nagpapatuloy kayo sa Panginoon. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Mga kapatid, marami pa. Naalala ko dito sa tama to yung Pag-asa. Nasaturate namin yan. May mga ilang tumanggap. Pero follow-up ka ng follow-up, bro, dry. Ang hirap. Ang hirap. Hindi sila nakakarating. Meron na ata nakarating, isa, dalawa. Pero wala. Talagang hanggang dun lang, isahan lang. Pero nakakatuwa, may mga lugar na hinihintay na lang tayo. Amen? Hinihintay na lang tayo na bumunta sa kanilang lugar. So sabi diyan, at ang inyong ipangaral, ang ebanghelyo sa lahat ng tao, sa lahat ng dako. So mga kapatid, wala po tayong ibang mensahe kundi ang patungkol sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Ang pagpapatawad na binibigay ng Ama sa pamagitan ni Kristo, ang kaligtasan na kailangan ng maraming tao. Ito po bilang simbahan, huwag nating kakalimutan. Niligtas ka para magligtas din ng iba. Amen? Niligtas ka. Hindi man tayo nagliligtas, pero through you, maraming maliligtas kapag pinagamit mo ang buhay mo kay Kristo. Sapagkat mga kapatid, ang paghayo, hindi po ito, mga kapatid, inutos lang sa iisa, sa dadalawa. Inutos po ito sa buong simbahan na tayo po'y humayo. Ako po'y nagpapasalamat sa mga taong ginamit ng Panginoong nangaral ng salita ng Diyos tulad ni Pastor Amir Juliano. Doon ako nakakilala sa Lighthouse, siyang nag-preach eh. Salamat din ako sa aking ka-schoolmate, hindi man kami close. Pero nung nakita ko siya sa jeep at kinuha niyang pangalan niyo ko at 3 beses bumalik sa bahay, mga kapatid, 3 beses, nahuli ko ng Panginoon. Wala akong kawala. Trucks, mga kapatid, malaking bagay ang trucks eh. Oy, nakita ko Baptist Church. Bro, nakadalo ko dati Santa Mesa, Bible Baptist Church. Parehas lang ba to? May parehas yan. Simba ka bukas. Hindi na sa akin explain yung kaligtasan. Sabi ko, sige ba? Alam niyo mga kapatid, pag upo ko ron yun, huli ako ng Panginoon. Tusok-tusok yung puso ko. At doon sa simbahan ni mga kapatid sa altar, na-realize ko, kailangan ko si Kristo. Siya ang kulang sa buhay ko. Kumbaga sa puso ko, mayroong napakalaking bakante. Nakakala ko kayang punan ng pera, kaibigan, barkada, bisyo. Mga kapatid, hindi kaya. Alam mo sino lang ang magpupuno ng emptiness ng tao? Walang iba kundi si Kristo lamang. Amen? At yan din po ang dapat nating ibahagi sa maraming tao. Mahal mo sa buhay na matigas ang ulo? Anak mo na pasaway? Kapag anak mong hindi ka maintindihan, mga kapatid, ang hirap pag wala pa sa kanila si Kristo. Amen? Gaya din ako. Pasaway din akong anak eh. Alam niyo ba yun? Punong-puno rin ako ng kalukuhan. Pero mga kapatid, praise the Lord. Nung nakilala ko si Kristo, mga kapatid, siya ang nagpuno ng lahat ng aking mga kakulangan sa buhay. Amen? So, praise the Lord for that. So, bilang simbahan, mga kapatid, tayo po ay inatasan ng Panginoong humayo. Mga kapatid, simple lang. Mag-umpisa ka sa tahanan mo. Pastor, pinagtatawa na nila ako eh. Yung tatay ni Brian, iniyakan ko yan. Habang binabahaginan ko ng salita ng Diyos, umiiyak ako sa harapan niya. Dalangin ko na patuloy siyang kausapin ng Panginoon sa sitwasyon. Ang hirap kasi eh. Pag nandun ka sa kasagsagan ng putik ng kasalanan, ang hirap makawala eh. Sa totoo lang mga kapatid, kahit sa bisyo, not unless si Kristong pumilo sa buhay mo. Ganun din ako dati, ang hirap makawala. Mga barkada ko, pambilang mga magsusundalo. Lahat yan marunong uminom, lahat yan may bisyo. Doon ako natuto. Pero salamat, 19 ako noon, natuto ako ng bisyo. Pero praise the Lord, pagdating ko ng 24, mga kabataan, huwag nyo nang gayahin yun. Ay, 19 pala si pastor eh. 24, tumigil siya sa bisyo. Sige, meron pa akong ilang taon, hintayin ko pa. Wag. Hindi maganda. Baka hindi ka makawala doon. Amen. Sa kumunoy.
ng kasalanan. Purihin lang ang Panginoon, hindi ko kaya talaga. Praise the Lord, kinatagpo niya ako. Amen? Sa edad na 24 anyos. Mapalad kayo, mga bata pa kayo, mga young people, kung nakilala nyo na si Kristo. Amen? So mga kapatid, unang utos sa atin ng Diyos ang paghayo. Humayo tayo. Marami tayong kamag-anak na hindi pa nakakilala kay Kristo. Sa akin po, praise the Lord. Halos lahat ng aking mga kapatid na bahaginan ko na. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Nung una, may hiya ako kasi mas matanda sa'yo eh. Pero mga kapatid, may pag-ibig, may habag. Gusto ko rin silang maligtas. Naibahagi kong salita ng Diyos sa kanila. Sa biyaya ng paunti-unti, nagkakaroon ng bunga. Amen? At katotohanan, mga kapatid, sa buhay ko na tunay nga, mga kapatid, napakabuti ng Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Okay, sumunod na talata. Sabi sa Matthew 28:19-20, sabi diyan, "Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, ang paghayo, ito po ay utos sa atin ng Diyos. Amen? Yung tagpong ito, 120 na mga tao. Pagkatapos si Kristong mamatay, nilibing, tama, Krus ng Kalbaryo, namatay, nilibing. Pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, nagpakita siyang muli at buhay siya. At yung, siyempre 3 araw, sariwa pa sugat, hindi na. Sariwa pa yun, mga kapatid. Hindi pa yun magaling. Isipin mo, bumuo ng pako sa'yo rito. At sa paa mo, bumaon, yung sibat, tinuso ka ng sibat sa tagiliran. Sa palagay mo, 3 araw, magaling na yon. Hindi malupit nung pag-diabetic ka pa. Baka ilang buwan yun, baka taon, may sugat ka pa rin. Mga kapatid, praise the Lord, mga kapatid. Patunay ngay si Kristo, hindi lang tao. Siya'y makapangyarihan. Amen? Nabuhay siyang muli. At merong isang disipulong nagngangalang Tomas. Absent eh. Wala nung worship, nung Sunday, umabsent. May mga Kristiyanong ganun din. Mga kapatid, manghinayang kapag nawawala ka sa church pag may mga pagtitipon. Alam mo ba yung mensahe ngayon? Iba si mensahe sa susunod na linggo eh. Totooin, wala si Tomas. Bumulaga sa kalagitnaan nila si Kristo, gulat sila. Sabi ni Kristo, noong time na yun, huwag mo na siyang hawakan. Okay, huwag mo na siyang hawakan. Nakita siya ng kanyang mga disipulo, di ba? Oo nga, totoong buhay nga, nabuhay nga si Kristo. Abay, sumunod. Siguro ilang araw lang, mga kapatid, dumating si Tomas. At sabi ng mga disipulo sa kanya, Tomas, si Jesus, nabuhay muli, gaya ng kanyang pangako. Totoo nga. Nabuhay siya muli, gaya ng kanyang sinabi. Sabi ni Tomas, maniniwala lang ako kapag nakita ko siya ng personal. Sabi niya at yung aking mga daliri na isuksok ko sa kanyang sugat dito sa tagiliran. Linggo yun ng hapon, umatid na siya. Mamaya-maya, bumulaga sa kanila si Kristo, tumago sa pader Glorified body na siya. Pag sinabing glorified, mga kapatid, kahit nasaan, pwede mong puntahan. Kahit katakot-takot na kapal pa ng pader yan, bakal pa yan, pwede kang lumusot doon. Mga kapatid, parang mga anghel, ganun din yung katawan nila, kagaya ng katawan ni Kristo, glorified body, heavenly body. Bumulaga si Kristo sa kanilang kalagitnaan. Anong sabi ni Jesus kay Tomas? Present ka siya Tomas, nandududa ka pa rin ba? Kaya Tomas dudero doubter Halika, lumapit ka sa akin at yung daliri mo, iganon mo sa aking sugat sa tagiliran. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Hiyang-hiya siya Mga kapatid, hiyang-hiya po siya. Pagkatapos ito, mga kapatid, ano nangyari? Di nagpakita na si Kristo. Dinala ngayon sila dun sa Mount Zion, Mount Olivet, no? At doon si Jesus nagpaalam sa kanila. At ito yung sinabi ni Jesus bago sa umakyat sa langit ng buong katawan. Sabi ron, humayo nga kayo, turuan ang lahat ng bansa. Sabi diyan, gawin yung mga alagad ang mga bansa, ang mga tao, na salay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama,
ng Anak at ng Banal na Espiritu. Mga kapatid, yung utos dun ni Jesus, magsiyaon nga kayo, humayo nga kayo. Parehas din po yun sa Mark chapter 6:15 verse 16 o 16:15, ang paghayo. Amen? Ang pagdala ng mabuting balita ng Diyos sa mga taong wala pa kay Kristo. Nakuha niyo po mga kapatid, yun po ang unang trabaho natin bilang mga Kristiyano at bilang simbahan. Ang paghayo. Amen? Ang pagdala ng mabuting ebanghelyo, mga kapatid, ng gospel sa mga taong wala pa kay Kristo. Sapagkat I tell you mga kapatid, ang hirap ng tao mabago kapag hindi konbertido at nabago ang kanyang puso niya. Madaling mag-make up, madaling magbihis ng maayos, amen? Pero kapag ang puso ng tao wala pa kay Kristo, mga kapatid, ang ugali niyan ganun pa rin. Pero mga kapatid, kapag ang puso mo unang nabago, susunod niyan, mga kapatid, magbabago yung aura mo. Sa totoo lang. Naalala ko sa seminary, meron akong kaklase dyan. Ngayon ay pastor na rin. At ang laki ng kanyang simbahan sa Laguna sa Pilgrim Bible Baptist Church. Pinakita niya sa akin, kami noon first year kami sa seminary. Tama, first year. Magkaklase kami. Alam niyo ba, miyembro siya ng mga adik. Meron silang grupo na mga rockista sila. Mga rockers kung puno. Pinakita niya sa akin yung kanyang picture, ang haba ng buhok niya, nakadila pa siya, yung mga metal lang forma. Mga kasama niya, alam mo na, mga kumakanta ng mga metal at iba pa, mga adik-adiktus. Nangunguna pa siya. Sabi niya, Brad, kamukha ko ba? Sabi ko, hindi, mukhang demonyo. Mukhang diablo. Alam mo, sabi niya, ako yan. Ako yan. Ako yan. Tingnan ko nga mabuti siya nga. Pero ibang-iba ang aura niya ngayong nakilala niya si Kristo. Amen? Yung mukha niya para bang madilim, na tatakot na ewan, adik Pero pasalamat mga kapatid, nakilala niya si Kristo. Ngayon ay nagpapastor na rin. Alam niyo ba sa seminary nung kami nagsimula, nasa 30 kami magkakaklase. Meron kaming kaklase atang 5 babae, tapos kami mga lalaki, mga 20 plus. So, kulang-kulang 30. Pagdating ng second year, nabawasan. Pagdating ng third year, nabawasan. Pagdating ng fourth year, lagas yung kalahati. Per sem, fourth year, yung kalahati, nalagas uli yung kalahati. Sa madaling salita, anong kami nagtapos mga kapatid? 5 na lang kaming natira. At pagkatapos namin ng kolehiyo, mga kapatid, sa seminary, yung 4, mga naging pastor na. Naging pastor na. Nainggit ako, buti pa sila pastor na. Pero mga kapatid, sa puso ko may desire ako na, Lord, gusto ko rin, pero kailan? Nung time yung assistant ako ni Pastor Amir, preacher ako ng DASMA. Sabi ko, hindi. Suporta lang ako sa pastor ko. Sabi ko, ganun. Sila umalis, ako hindi. Dito lang ako kay pastor. No? Kumbaga, lo and behold, mga kapatid, hindi ko rin naman nakalain sa biyaya ng Diyos. Wala naman tayo, amen? Hindi ako ganung katalino, hindi ako ganung kagaling, hindi ako ganung kagaling magsalita, hindi ako gwapo. Kagaya ni Ryzen, gwapo yan. Hindi ako gwapo. Maliit ako, mga klase ko, matatangkad sa akin eh. Pero praise the Lord, isang araw, tinawag ka ng Panginoon sa lugar ng Tagaytay, amen? At nakakatawa, alam niyo pa mga kapatid, yung 5 yun na nagtapos sa seminary, praise the Lord, panghuli ako naging pastor. Amen? Tutuwa ako sa kanila sa mga gawain nila. May sarili na silang mga lupa, may sarili na silang building, pero hindi pa naman huli ang lahat. Amen? Yun yung time nila eh. Amen? Iba yung panahon ko eh. Pero ang kagandahan doon, parehas lang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Amen? Walang pagkakaiba. So paalala sa atin ng Panginoon mga kapatid, ang paghayo ay inutos sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, hindi lamang po natatapos na sila po'y makakilala kay Kristo. Sabi diyan mga kapatid, sila'y turuan natin na sumunod sa tubig ng bautismo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At sabi diyan, sila'y hubugin natin. May karugtong to sa verse 20. Hanapin natin yung verse 20. Okay, basahin natin. Matthew
28 verse 20. Yung karugtong niya naputol kasi. Matthew 28 verse 20. Okay, sabi diyan mga kapatid, yung kanina, balikan lang natin. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. Sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa wikang Tagalog, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So mga kapatid, ang tao, hindi lang mga kapatid, ang trabaho natin, i-share ang gospel sa kanila. Pangalawa, turuan sila na sumunod sa tubig ng bautismo. Amen? Pangatlo mga kapatid, i-train sila, hubugin sila mga kapatid, na yung mga utos ng Diyos mga kapatid ay kanilang sundin din sa kanilang buhay. At maging kagaya rin natin sila kasama sa paglilingkod. Amen? Masarap makita mga kapatid na ang simbahan, mga kapatid, ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Isipin mo na lang yung dito sa lugar ng Laguna, yung isang simbahan dyan. Isipin mo kung merong 5,000 miyembro, 5,000 i-times mo na lang ng 2. I-divide mo ng 2. 2,500. Partner kasi. Isipin mo 2,500 partner, dalawang tao, times 2, di ba, 500. Partner sila magso-soul winning. Isipin mo 2,500 na partners o 5,000 na tao mga kapatid, pupunta sa isang barangay para ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, simot lahat ng bahay, lahat dadaanan. Abay mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, kapag tayo po'y humantong sa ganon, mga kapatid, ay pambihira. Parang nung panahon ng mga disipulo, nung time na yon, they turned Jerusalem upside down. Abay, bakit, pastor? Bugbog sila ng ebanghelyo ni Kristo, hindi sila tumanggap ngayon, may dadaan na namang Kristyano, magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, how I pray, one of these days, and even someday, mga kapatid, dumating din sa atin yung araw na yun. Amen? Na marami tayong hahayo para kay Kristo. Amen? Amen, church? Pero mga kapatid, kailan yun magsisimula? Ngayon, habang maliit pa tayo. Amen? Nag-umpisa yan kay Kristo di ba? Humayo siya mag-isa Sumunod niyan, mga kapatid, 12 lalaki, nagtiwala rin sa kanya. Amen? Nanampalataya. So si Kristo, pa isa-isa, hanggang sa naging 12. At nung sila'y 13 na mga kapatid, kasama si Kristo, humayo sila mga kapatid, marami silang naabot ng mga tao. At nakakilala rin kay Kristo. Amen? Kaya doon po lumaganap ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos sa kanila. So mga kapatid, itong mga kabataang ito, yung mga adult na dumadulo sa atin, mga kapatid, yan ay binigay na sa atin ng Panginoon. Huwag na natin hayaang makawala pa sila. Amen? Kaya napakahalaga ng paghubog. Ayan kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Mga kapatid, yun yung ating ituturo sa kanila. Ang paghayo, mga kapatid, ay utos sa atin ng Panginoon. Amen? So, huwag natin kakalimutan, walang exempted dito. Bata ka man, binata ka man, mga kapatid, ikaw man ay nagtatrabaho, may asawa ka man, mga kapatid, the fact na ikaw ay tumanggap ng kaligtasan ni Kristo, mga kapatid, at naging kabilang sa simbahang ito, mga kapatid, lahat tayo ay dapat humayo. Diba, naalala ko sa inyo yung 2 binatang preacher, humayo sila. Yung isang tahanan ay ang lakas ng tugtog ng radyo. Siguro kung may 15 minutes, kakakatok nila. Ewan, sa kanila kasi nung time na yun, mga kapatid, katok, pag walang tumugon, aalis na sila. Walang nagbubukas ito, bukas yung gate, ang lakas ng tugtog, mga kapatid. Alam nila may tao sa loob, sa lakas, hindi sila marinig. Nilalakasan nila ang kanilang katok, mga kapatid. Sa puntong yun, mga kapatid, ewan din sa kanila kung bakit sila tumagal ng pag-aantay sa pagkakatok, mga kapatid. Alam mo ba yung nagbukas sa kanila? Nung sila'y pinapasok sa sala, may lubid na nakatali sa taas at may bangko dyan sa gitna. Yung palang taong yon, nung kumakatok sila, mga kapatid, nakatungtong na sa bangko at nakaguno na yung lubid sa leeg niya.
mga kapatid, sisipain na lang niya yung bangko para, mga kapatid, mabigti siya. Isipin mo, kakakatok nila. Yung katok nila, mga kapatid, para bang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng tenga at isipan ng lalaki nyo na itigin niya ang kanyang ginagawa at pagbuksan yung gate. Eh di nahuli siya ng Panginoon. Amen? Hindi niya tinapos ang kanyang buhay sa maling paraan. Nakilala niya si Kristo ngayon. Mga kapatid, naglilingkod na rin sa Panginoon na bago ang buhay. Mga kapatid, may mga ganung pagkakataon. Ako na-encounter ko, naghihingalo. Praise the Lord. Naghihingalo. O kuya, naghihingalo na. Hindi ko alam, baka biglang mawalan to ng hiningi. Kuya, kailangan ng Panginoon. Sundan mo ko sa panalangin. Pagkatapos ng panalangin, kuya, tinanggap mo ba si Jesus? Tumatango siya. Alam mo, kinabukasan. Kamusta po si kuya? Ayun, nakaburol na. Sabi ko, praise the Lord, hindi pa huli ang lahat. Nabahaginan ko siya ng salita ng Diyos. Alam mo, sabi sa Luke 15:10, basahin natin. Anong sabi sa Luke chapter 15 verse 10? Sa mga tao, kahit iisa lang yan, mga kapatid, na nakakilala kay Kristo, alam mo ba sino nagsasaya? Bukod sa iyo, bukod sa Panginoon, mga kapatid, anong sabi diyan? Sinong nagagalak ng todo? Basahin natin, Luke chapter 15 verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels. Ang dami niyan, mga anghel of God, over one sinner that repented. So, wikang Tagalog, gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa kalangitan, dahil sa isang makasalanang nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Wow! Isipin mo yung mga kapatid, kamag-anak mo, nabahagi na mo ng salita ng Diyos, tumanggap kay Kristo, masaya ka, tama? Totoo yun, mga kapatid. At higit sa lahat, nagsasaya, mga kapatid, ang populasyon ng anghel sa kalangitan dahil sa isang taong nagsisi at nanumbalik sa Panginoon. Eh paano, Brother Elo, yung kahapon 15? Sakto naman, may binisita kami kahapon, mayroong tao doon, may tao dito, Brad, iwalay tayo, punta mo sila, ako rito. Habang nagka-follow up ako, siya naman nagsusolving sa kabila. Eh, meron pang isang mama rito. Pagkatapos nagpa-follow, punta naman ako sa isa. Huli. Parang hindi sila maiilap. Para bang hinihintay ka na lang talaga eh. Paglabas namin, sabay buhos ang ulan. Sabi ko, Brother Elmer, kuha tayo payong. Biglang pupunta sa sakyan, biglang sobrang buhos ng ulan. Kasi isip-isip ko, nandun kami sa basketball court. May mga naglalarong kabataan, may mga nakaupo. So, isip-isip ko, anong ginagawa namin dito sa basketball court? Eh, sayang, may mga tao na rito, oh. O sabi ko, Brad, doon ka, dito ako. Eh, di huli mga kabataan, mga kapatid. Mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao, kahit isa lang yan. Amen? Ay bakit? Ito nga lang, oh. Di ba? Gawin din naman, sinasabi ko sa inyo na may tuwa, may kagalakan, may kasiyahan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Mga kapatid, higit pa sa trophy ang natanggap nila, higit pa sa 1,000,000, 1,000,000,000. Ang tinanggap nila, mga kapatid, si Kristo. Na walang tutumbas na halaga kaysa sa kayamanan ng mundo. Alam niyo bang pinakadakilang regalo na binigay sa atin ng Ama sa Langit? Si Kristo. Wala nang iba, siya ang pinakamahalagang regalo na kailangan tanggapin ni Kristo. Amen, man? Walang iba kundi si Kristo. Wala na, tulog na siya. Gisingin. Napagod ata. Hey, gising! Okay? So mga kapatid, abay, magsaya tayo. Amen? Magsaya tayo pag maraming kaluluwang nakakakilala kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, ang inyong pastor involved din sa OCC, sa Operation Christmas Child. Last year mga kapatid, alam niyo ba nakakatuwa? Through the OCC mga kapatid, through the gift boxes, more than 200 million ng mga bata sa buong mundo ang nakakilala kay Kristo sa pamagitan ng OCC. Isipin mo, 200 million. Wow. Simula nag-umpisa ang OCC.
Praise the Lord, may mga ganong, kumbaga, grupo na nagsisikap na mag-akay ng mag-abot ng mga kaluluwa kay Kristo. At alam niyo ba, sa pamagitan din ng OCC, marami nagsimulang mga simbahan. Kahit sa mga tribo, sa mga bundok, marami mga kapatid. Hindi lamang dito sa atin, kahit po sa ibang lugar. Okay? So, privilege na tayo po ay maglingkod kay Kristo. So, una, ang paghayo ay utos ng Diyos sa kanyang simbahan. Amen? Pangalawa, sa paghayo, mga kapatid, hindi ka lamang malulugod. Pati ang mga anghel sa kalangitan, mga kapatid, ay nalulugod at nagsasaya. Okay, pangatlo, mga kapatid, bakit tayo kinakailangang humayo? Okay, anong sabi ng Panginoon? Proverbs 29 verse 18. No? Basahin po natin ito. Where there is no vision, o mga bata, basa tayo, mga young people. Sabay-sabay tayo, mga adults. Ready? Read. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Sa wikang Tagalog, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Mga kapatid, pag sinabi nating vision, utos ng Panginoon na pinapagawa sa iyo. Amen? Pangarap na gusto mong maabot para kay Kristo. Abay mga kapatid, na marami pang tao. Alam niyo ba, maraming pinapanganak at marami ring namamatay? Alam niyo ba, halos isang oras ang pag-preach, 40 minutes, alam niyo ba sa 40 minutes, mga kapatid, marami nang pinanganak sa buong mundo at marami ring namamatay kada ilang segundo. Mga kapatid, kung wala tayong pangarap at hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, makinig po, na tayo po'y humayo bilang simbahan, mga kapatid, maraming taong mapapahamak. Nakuha niyo, mga kapatid? Ako po bilang Kristiyano, ako'y nakakilala sa Panginoon way back 1999, 24 years old ako ngayon. Feeling ko 24 until now. Walang pagbabago. Mga kapatid, listen ha, tayo bilang tao, di ka naman tumatanda eh. Brother Elmer, di ba? Tumatanda physical. Pero yung ikaw, hindi eh. Ikaw pa rin eh. Nangihina ang katawan, pero ikaw, di ka tumatanda eh. Mga kapatid, sa totoo lang ha, kahit tayo may mga sakit-sakit sa katawan, nilaw, pero yung aking puso, yung kagalakan, yung excitement pa, yung energy, simula nung nakilala ko si Kristo until now, mga kapatid, yun pa rin. Amen? Mga kapatid, sabi dito, kung wala kang pangarap, wala tayong nais maabot na kaluluwa kay Kristo, hahayaan ba natin silang mapahama? Sabi sa Romans 5:8, di ba? For God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, kung ating Ama sa langit, bago pa niya likhain ang mundo at ang tao, mga kapatid, sa libutan, naisip niya na eh. May vision ng Diyos, may pangarap siya, meron siyang nais maabot eh. Abutin ang tao para sa Kanya. Kasi ang tao ay nalayo sa Diyos, nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Abay, praise the Lord, mga kapatid. Kaya tayo rin po bilang Kristiyano, dapat magkaroon din tayo ng vision. Mahal mo sa buhay, Lord. Mahabag kayo sa kanila. Panginoon, yung tatay ko, yung nanay ko, alam mo naman sila, mga kapatid ko sa probinsya, sa malalayo. Panginoon, dalangin ko, gusto ko rin po silang makakilala sa iyo. Yung kaklase ko, yung best friend ko, yung mga kaibigan ko, kapitbahay at mga kamag-anak pang iba, at marami pang tao. Lord, gusto ko rin po silang makakilala sa iyo at mabago ang buhay nila. Mga kapatid, dapat meron kang ganong vision, amen? Dapat meron tayong ganong pangarap bilang mga miyembro sa church. Dapat meron tayong ganong pangarap bilang simbahan ng Panginoon na ang tao'y mabago rin ang buhay, amen? At madala natin kay Kristo. Mga kapatid, sabi dito, kung wala kang vision, wala kang pangarap, wala kang nais maabot kay Kristo, mga kapatid, hahayaan mo na lang ba ng tao'y mapahamak at mabulid ng walang hanggan sa apoy ng impyerno? Mga kapatid, hahayaan ba natin? Ako, alam niyo, mga kapatid, nung ako'y naligtas, una kong panalangin, Panginoon, mahal ko sa buhay. Di ba yung taong mayaman na namatay, kasabay ni Lazarus na namatay, anong panalangin niya sa impyerno? Alam niyo ba, makinig
tayong mga buhay, wala ka na magagawa sa mga nangamatay na. Kahit magluluhod ka pa dyan. Alam niyo ba kung sinong nananalangin para sa mga buhay? Yung mga nangamatay na. Sila ang nagpipray sa ating mga buhay. Kasi yung mga patay, wala na tayong magagawa sa kanila. Yun ang sabi ng Bible. Patunay, nung namatay si Lazarus at yung mayamang tao. Si Lazarus, yung mayaman, nagpapakasasa sa kayamanan. Tama? Makinig po. Yung mayaman, nagpapakasasa sa yaman. Si Lazarus, nandun lang, mahirap. At sabi nga ron, namumulot pa siya ng mumu. Ano yung mumu? Yung mga nahulog na kanin sa ilalim ng lamesa ng mayamang tao. At pinandidirihan pa siya, pinapaalis siya. Kapwa sila namatay. Makinig, kapwa sila namatay. Nung sila'y namatay, mga kapatid, nagising si Lazarus sa paraiso kasama ni Abraham. Kinukomfort ni Abraham. Inaaliw siya. Yung mayamang tao nung namatay sa napunta sa Hades, sa impyerno. O si Lazarus, komportable na rin sa langit, diba? Sa paraiso. Eh yung mayamang tao, anong sabi niya? Naalala niya, si Lazarus, pinagdamutan ko. Totoo yun. Mumuna nga lang, pinagdadamutan pa niya. Ano pa naalala niya? Meron akong mga lalaking kapatid sa bahay. Ayoko silang mapahamak dito. Ano pa naalala niya? Mga kapatid, nung siya'y nabubuhay pa, pasasa siya sa yaman. Amen? Maraming pagkain, marangyang buhay. Mga kapatid, sunod sa layaw, mayaman siya eh. Naalala niyo yung lahat nung nasa impyerno na siya. At sinabi niya, Panginoon, kay Lazarus, Lazarus, yung daliri mo, isawsaw mo naman sa tubig, patakan mo ako at ako'y dito, hirap na, uhaw na. Isipin mo, patakan. Sa palaging isang patak na tubig, puro apo yan, darating kaya sa labi niya? Hindi eh, imposible. Mga kapatid, hindi po yun exaggeration. Yun po'y totoong nangyari, mga kapatid. Na pinapakita sa atin ng Biblia, mga kapatid, na ang tao'y may takdang kapahamakang mapupuntahan kung siya hindi nakakilala kay Kristo. Habang siya'y nagdurusa at nag-iirap, nasa gitna ng apoy, mga kapatid, naalala niya rin, pinaalala ng Panginoon sa kanyang isipan, yung kanyang mga kapatid na lalaki. Anong sabi niya? Abraham, Amang Abraham, pababain niyo si Lazarus sa aming tahanan kasi may mga kapatid pa ako rong mga mayayamang lalaki. Nagpapakasasa rin sa yaman. Ayoko po silang mapunta rito. O makinig. O anong sabi ni Abraham? Hindi na pwedeng bumalik si Lazarus. O huwag kayong maniwala na pag namatay ang mama natin sa buhay, nagpaparamdam pa ha. Hindi yung totoo, mga masamang espiritu yon. Yung iba, may dumapong karbuloy, si Katay nagpaparamdam. Meron tutubing pumunta sa kanya, si Tatay, huwag niyo patayin, ipis. Huwag niyo patayin mga si Tatay. Baliw na ano. Ipis, patayin mo yan, mabaho. Yung nga lang, pag napirat mo sa likod, nahawakan mo pa. Baho. Hindi po yung totoo ha. Pag namatay na, hindi na yun babalik. Nangyari lang yung kay Kristo nung panahon niya. Pero ngayon, hindi po totoo yun, ha? Huwag kayong magpabola din. O yung mayamang tao ba? Nakabalik pa sa kanila? Hindi na. Nagmamakaawa nga siya. Si Lazarus, bumalik pa ba? Hindi na. Nung namatay na siya, hindi na. So mga kapatid, listen. Kapag wala tayong pangarap na maabot yung ating mamahal sa buhay, kaibigan at mga tao kay Kristo, mga kapatid, maraming tao ang mapapahamak, mga kapatid, sa impyerno at magdurusa. Na ngayon ay napakarami na. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Ayan. Yan po yung totoong picture. Ay, saan na yun? May karugtong pa yan. Ay, nawala. Ayun. Parang bulkan-bulkan talagang totoo yan. Saan galing yung mga putik niyang mga nagbabaka, mga bakal na lusaw na nagbabaga? Saan galing? Sa outer. Amen? Sa gitna ng mundo.
Diba crust, mantle, core. Ang core dalawa. Outer core, inner core. Ano yung outer core? Mga putik, mga bakal na mga lusaw, mga batong lusaw na nagbabaga, na mong tubig na kumukulo. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang impyerno ay nasa ilalim ng lupa. Isipin mo mga tao, nasa labas pa lang yan, wala pa sa pinaka-impyerno. Ano pa lang to, isa sa pigsa ng impyerno. Para mga pigsa yan eh. Pero sa ilalim yung pinaka, mga kapatid, kahit 10 billion tayong tao doon sa laki, hindi tayo magkikita-kita pa rin. Isipin mo, yan pa lang, laway pa lang yan ng impyerno. Kaya mong tumagal sa kala na mainit? Hindi eh. Yung paso na nga lang sa kaldero, sakit-sakit na sa balat, di ba? Ayan pa kaya mga kapatid. Ewan kung kasamang laman mo, kung may matira. Mga kapatid, sasama ka dyan. Yung balat mo, itapon tayo dyan. Ito mismo, yung katawan natin. Walang matitira. Magiging ganyan din ang kulay mo. Apoy na rin. Isipin mo, hindi ka mamatay-matay. Nandiyan ka sa kalagitnaan, nakalublob ka. Mga kapatid, isipin niyo yung hirap ng mga taong nasa impyerno na yun. At makinig, kung hindi tayo, wala tayong habag sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan at ibang mga tao, mga kapatid, isipin mo yung daranasin nila. Yan na nga lang, siguro yung kumuha ng camera niyan, malayo na, di ba? Malayo eh. Pero isipin mo yan, oh. Isipin mo pati mga bato na napakatigas, lusaw. Eh, gasino lang yung ating mga katawan na maninipis lang. Isipin mo mga kapatid, hindi po yan drawing lang. At anong sinabi ng Biblia? Asa na ba yun? Ikatumbas tong talata eh. Ayan. Anong sabi sa Isaiah 5:14? Basahin natin yung English sa Tagalog. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Sa wikang Tagalog, ating basahin. Sabi diyan, kaya't pinalaki ng Sheol ng impyerno ang kanyang bibig. Ang kanyang nasa at binuka ang kanyang bibig ng walang sukat. At ang kanyang kalulatian at ang kanilang karamihan at ang kanilang kahambugan at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon. Isipin mo, lalong pinalaki, mga kapatid, ng impyerno ang kanyang bunganga. Ayun, sabi ng Bible eh. Di ba bunganga, ngumiti ka. Lakihan mo. O di ba yung mga bata, subo, maliit ang bibig eh. Lakihan mo. Ibuka mo. Lakihan mo pa, di ba? Mga kapatid, ang impyerno, mga kapatid, nung ang paraiso ay nawala na, ito po yun, mga kapatid. Hell. Hell to lahat. Sa gitna nun, merong bangin na tinatawag. Yung paradise na sa kabila. Nung si Kristo ay nabuhay muli, sabi ron, 3 araw, pumunta siya sa hell sa paradise. At lahat, sila Eva at Adan, sila Abraham, sila David, yung mga naunang mga propeta sa atin, yung mga santo, nung panahon ng Old Testament, ang mga nangamatay, kinuha yun ni Jesus lahat. Sa madaling salita, ano nangyari sa paraiso, pastor? Sinakop na ng hell. Kaya wala na pong paraiso ngayon. Diretso ng tao sa langit pag namatay. Hello mga kapatid, sabi ng Bible, sabi sa Isaiah, at binuka ng impyerno ng Sheol. Lalo niyang nilakihan ang kanyang bibig upang marami siyang mga taong tanggapin doon, mga kapatid, na hindi sumampalataya kay Kristo. Di ba pag may nasunog, ano nangyari sa sunog pag hindi po pinatay? Sa apoy. Lumalaki yan, mga kapatid. Mga kapatid, din po ang impyerno. Lalo niyang pinalawak ang kanyang sako para maraming tao, mga kapatid, mapahamak doon. Isipin mo, mga kapatid, kung wala tayong pangitain, wala tayong pangarap, na tayo po'y makapag-abot ng kaluluwa kay Kristo, mga kapatid, saan pupunta itong mga taong ito? Mga kapatid, kung wala tayong vision. Mahal mo sa buhay, partner mo sa buhay, kaibigan mo, best friend mo, kaklase mo, kapitbahay mo.
at marami pang tao. Pag hindi sila nakakilala kay Kristo, mapapahamak sila sa impyerno. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Sabi ng awit kanina, people need the Lord. Kailangan ng tao si Kristo. Mga kapatid, bakit tayo manalangin? Balikan natin, mga kapatid, yung kaninang nating awit. At isipin mo na lang, mga tao dito, mga nangangailangan sa Diyos. Amen? Isipin mo na lang yung nanay mo. Isa sa mga litrato rito. Isipin mo na lang, tatay mo. Isipin mo na lang mga kamag-anak natin. Kaibigan mo. Isa sa mga taong itong hindi pa nakakilala kay Kristo. Saan sila patutungo? I-play ko lang ito, mga kapatid, pagkatapos mananalangin tayo. Pakinggan niyo yung mensahe ng awit, basahin niyo. Namnamin niyo yung awit, napakaganda. The
Tayo pong lahat ay tumayo. Nalangin po tayo. Tayo pong lahat ay pumikit at tumuko. Let's pray. Aming Ama, Diyos naming banal. Sa oras pong ito, paano kami lumalapit at tumutulog sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. Kung paano mo kami, Panginoon, kinatagpo. Kung paano mo, Ama, sinugong yung buktong na anak ng si Jesus upang hanapin kami at iligtas kami. Bilang simbahan, kami rin po yung natasan mo, Panginoon, na hanapin, abutin ang mga taong wala pa sa iyo. Panginoon, bilang simbahan, mangusap kayo sa puso't isipan ng bawat isa na meron po kaming mamahal sa buhay, tatay, nanay, lolo't lola, mga aunties, pinsan, kamag-anak, kapatid, mga kaibigan, kaklase, at iba pang mga tao na wala pa rin po sa iyo, Panginoon. Sa ngayon po, sa mundo, ang kasamaan parang okay lang. Ang kabutihan, pinagtatawanan. Ang katwiran, hindi sikat. Pero kung ano pa yung kalaswaan, yung pang sikat. Maraming tahanang wasak, maraming tahanang sira, maraming relasyon ng sabog, Panginoon. Maraming kabataan ang napariwara. Mga walang direksyon ng buhay. Lord, dalangin ko, ilagay mo rin sa aming mga puso ang habag mula sa aming mamahal sa buhay at mga kaibigan, mga taong wala pa sa iyo, na sila po'y maabot namin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, mangusap kayo sa puso ng bawat isa. Habang nakayuko at nakapikit, pikit lang po ang lahat at yumuko. Meron ka bang nanay? Meron ka bang tatay na buhay pa? Mama na sa buhay. Gusto mo ba silang mapahamak sa impyerno? Pwede bang ngayong araw na ito manalangin ka? At manalangin tayo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayoko po silang mapahamak sa impyerno. Panginoon, ayoko po silang mabuli doon. Ayoko po magkakahiwalay kami. Pwede ba natin silang ipanalangin? Sama na rin natin yung mga taong hindi man natin kilala, pero ganun din ang kalagayan. Wala pang pagkakilala sa Panginoon. So pansamantala tayo tatahimik. Panalangin natin, mga mahal natin sa buhay. Amen? Kaibigan, kapitbahay, kakilala, mahal sa buhay, kahit pa ibang tao, na alam mong wala pa kay Kristo, na maabot din natin ng Ebanghelyo ni Kristo. At sinong gagamitin, ipanalangin mo rin ang iyong sarili. Gamitin ka ng Panginoon. So pansamantala tayo tatahimik at ipanalangin natin sila.
Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin po tayo.